Pag ng Panginoon, bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinagdadasal ngayon, ating hinihiling lalong higit sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. At upang tayo maging karapat-dapat, pagsisihang lahat ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Hindi pa may ipinakita na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. At ipinahayag na kay Abraham noon pa ang mabuting balita. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Nananalig sa Diyos si Abraham at siya'y pinagpala, kaya't pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. Ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Maliwanag kung gayon na walang taong ibibilang na patuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ngunit ang kautusan ay hindi nasasalalay sa pananalig sa Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa hinihingi ng kautusan
ay mamubuhay sa pamamagitan nito. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus, at sa pamamagitan ng pananalalig sa Kanya ay sumaatin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Lahat niyang gaway dakila at wagas, bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabutit, mahabaging lubha. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng poon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng mga dayuhan. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Magsitayo po ang lahat. Kristo ay tinampok, sa Kanya tayo'y tumulong, kasamaan ay natapos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalagang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin na nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos,
nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik, ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos, kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya, at papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ganon din sa ating mga kasamang nasa tahanan sa pamagitan ng radyo ng Archdiocese ng Lipa, ang Radyo Totoo, at ganon din ng ating Facebook Live. Una, palakpakan muna natin, purihin ang Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Sa mabuting balita na ating napakinggan, ito'y tungkol sa Jesus na nagpalayas ng masamang espiritu at ang dami agad nasabi sa kanya ng mga tao. Pero napakaganda nung bandang huli na aking binasa. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at humahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, sasabihin sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal na mga kapatid? Kapag ang isang tao ay, alam mo dati ang buhay mo'y ikaw nagbago na. Dati ang lakad talaga ng buhay mo hindi ka aya-aya ang iyong kasalanang nagagawa. Nag-decide ka sa iyong sarili, ako'y magbabait na. Ako'y magbabago na. Nangumpisal ka, gumawa ka ng maraming sakripisyo, tumulong ka na sa mga mahihirap, binago mo ng takbo ng buhay mo sapagkat alam mo, na ang kaluluwa mo'y napapahamak na. Kaya, nagpakabuti ka na. Nagpakabait ka na. Ngayon, yung iyong mga sakripisyo na ginawa, na iyong mga pagtitiis na ginawa, yung pangungumpisal mo, pangungumunyon mo, ikaw ay nasimba, Mga minamahal na mga kapatid, yung masamang nawala sa iyo, yan ay laging nag-iiwan ng parang vacuum sa ating sarili. Parang void o parang isang hole, isang space ang iniiwanan niyan sa atin. Kaya mapapansin mo, kahit na ikaw ay nagtiis, nagsakripisyo, parang laging may kulang pa. Yun ang magandang pakiramdam lagi ng isang tao. Yung parang may kulang pa. Yun yung space na iniwanan nung iyong ikay magpakabait. Pero sabi ni Jesus, pag ikay malinis na, itong iyong bahay na ito, ikay naglinis na, tandaan mo, yung nawalang espiritong dati ay tinalikdan mo,
muli, babalik yan. Ngayon, nakitang ikaw ay nagbabait na, ikay nagbabago na, no? Babalik yan at magsabi, pag hindi makapasok, magsasama pa ng 7 na pitong mas masama. No? Ibig sabihin ay talagang babalik yan at may kasama pang 7 masasamang espiritu pagdating sa iyo. Ngayon, kaya sabi ni Jesus sa dulo, kaya lalong minsan sumasama yung tao. Ngayon, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? No? Kailangan yung iyong sakripisyong ginawa, no? Yung iyong pagbabait na ito na ginagawa mo, ang ipapalit mo dyan sa space na yan, na iniwanan ng masama sa iyong buhay, ay laging biyaya ng Diyos. Kabutihan ng Diyos, no? Kaya dito dadamihan mo ang iyong charity. No? Dito dadamihan mo ang iyong gawang kabutihan. Dadagdagan mo. Yan ang iyong ipifill in. Diyan sa nawalang masama sa iyo. Hindi porket nagbait ka na, nagbago ka na, wala kang gagawin. Dapat meron kang gagawin sapagkat ang espiritong umalis sa iyo, babalik yan na mas malakas at makapangyarihan. Dadaigin ka uli niyan. Kaya nga, natutokso uli ang tao. Kaya tawag natin, tayo natutokso uli. Kaya tayo bumabagsak uli. Sasabihin natin, bakit ako'y nagsisi, kakukumpisal ko lang, bakit ako'y bagsak na naman sa kasalanan? Kasi wala kang ipinapalit doon sa ikinumpisal mo. No? Ay nandiyon yung space na iniwanan niyan. Dapat laging merong kang ilalagay. At ang ilalagay mo dyan, kabutihan ng Diyos. Ang Diyos, si Jesus mismo ang ilalagay mo dyan. Kaya nga sabi ni Jesus ay, kapag ang isang taong malakas, no, at say maraming sandata, hindi mapapasok ang kanyang bahay. Pero, kapag may dumating na mas malakas kaysa kanya, sasamsamin ang lahat ng nasa kanya. No? At mawawala ang lahat ng kanyang sandatang nasa kanya, ipamamahagi sa iba. Ganyan ang buhay ng tao. No? Pag mahina ang iyong espiritu, madadaig ka ng mga masasamang espiritu. No? Madadaig ka. Tunay ang presence ng evil. No? Tunay. Huwag niyong isipin yan ay katang-isip lamang, na lumalaro, na parang abstract lamang, na nasa isip mo lamang, na yan ay umiiral ay sa isip mo lamang. Tunay yan. Kaya mga minamahal na mga kapatid, palakasin ninyo ang inyong espiritu sa pamamagitan ng gawang kabutihan. Parang hindi ka na muli bumagsak. At minsan ang pagbagsak ng tao, kapag ka ikaw ay nagbabait na, mas lagapak, no? Kasi nga hindi handa. Kaya ang kaluluwa, laging inihahanda. No? Laging inihahanda. Kaya nga ipiniprepare mo lagi ang iyong sarili sa ganyang bagay. Kaya anong gagawin mo para tumibay ka? No? Pagmamahal sa kapwa. No? Magdadasal ka. Yung mga basic na itinuro sa iyo ng pagiging mabuting tao. No? Yan ang panlaban mo sa kasamaan. No? Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, ang lagi niyong ilagay dyan sa inyong puso, pananampalataya at pag-ibig sa Panginoong Diyos. No? Kaya mapapansin mo, bakit kung kailan ako nagbabait, nagbabago, saka naman parang ang lakas ng tukso muli na ako'y mapabagsakin. Tunay yan, sapagkat ang espiritong dating umalis sa iyo, babalik yang may 7 kasamang mas malalakas kaysa dati. Kaya ihanda mo ang iyong sarili, ang iyong kaluluwa, para hindi ka pabagsakin. At yung pagsisimba, magsisisi ka, kapag ka ikaw ay mangungumunyong ka, palalakasin mo ang iyong kaluluwa, gagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, at babaguhin mo na ang iyong buhay.
At huwag mo nang babalikan ang kasalanan mong pinagsisihan mo na. No? Kaya nga sabi ni Jesus doon sa babaeng nahuling nakikiapid, walang bumato sa iyo, ako man ay hindi ka para husgahan sa iyong ginawa. Humayo ka na, magbago ka na. No? At huwag mo nang gagawing muli ang bagay na pinagsisihan mo na. Dahil baka kung ano pa ang mangyari sa iyo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, sa ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, dinarakilan ang lahat ng naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalininisang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mago. Kapwa ko kasing bigo, hapis at pain, iyong matamisin at hagkan ang sakit ng magmingasang rikip. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkaloob mong sa pagkasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Sa darating na January 2025 ay susuportahan ng Pambansang Dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na ipinamimigay ang ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay palaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Pong ilabas ang lahat ng inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapal at biyaya. Buhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ng mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng sama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong lagi sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Inang mahal, narito kami, awit-awit ng Ave Maria, sa anak ng si Jesus. Puso namin ay ihahandog, ihatid mo kami sa langit.